Good day everyone, especially to our dearest teacher, Sir Jonan Villaverde. I am preparing Brillante from BS Cream 2D. So the topic that's been assigned for me is the number 11 and 12. So the topic that's been assigned for me is all about the legitimate monopoly of coercive force by the state has given way to a field of action on which a multitude of policing actors pursue the goals of safety and security through resources and strategies that the state can no longer supply. At best, the state and formal policing maintain a market share of the provision of social control, with informal, non-state-based control mechanisms serving as fluctuating and contingent partners in the overall system of control. So for the next one, the emergence of transnational security threats, mainly transnational terrorism, may have slowed the decline of the state and the state control of policing. Since non-state security providers lack the necessary resources to effectively confront this old and new threat, the disappearance of the state and the shrinking domain of state policing may have been overstated. So, there are three strands of thinking on how globalization has changed policing. Number one is the notion of a society, the commodification of security, and the concept of a security sector and security sector reform. So, dito po sa number 11 is sinasabi na mahina na ang dating kapangyarihan ng gobyerno pagdating sa pwersa at seguridad. So noon, ang gobyerno lang talaga ang may kapangyarihang gumamit ng dahas o puwersa. Halimbawa, ang pulis, militar at iba pa. Sila lang ang may legal na karapatan na manghuli, magpanatili ng kaayusan at gamitin ang lakas para mapanatili ang kapayapaan. Pero ngayon, nabago na. Dahil sa modernong panahon, kakulangan ng resources at mga bagong banta sa lipunan, hindi na kaya ng gobyerno ng mag-isa. Kaya may mga ibang grupo na ring tumutulong, tulad na lamang ng mga private security agencies, barangay tanod, neighborhood watch groups at minsan kahit mga civilian volunteers. Kumbaga, parang may market na sa seguridad. May mga bayad ng security services na makikita mo kahit sa mga malls, subdivisions o kumpanya. O hindi na monopolyo ng gobyerno ang seguridad, naging kolaborasyon na ito ng state at non-state actors. Pero tandaan, hindi lahat na lumalabas ay permanente. Ang papel ng mga grupong ito ay nababago depende sa sitwasyon. Banggit rin doon yung sinasabi na three strands. So the number one is the risk society. So sabi dito sa risk society, banggit rin po doon yung three strands. So yung number one is risk society. Nabubuhay tayo sa panahon na lahat ay tila may panganib, pandemya, krimen, cyber attack, climate, crisis, etc. Kaya mas alerto na ang mga tao at mas mataas ang demand para sa seguridad kahit saan. Number 2 is pagkakalakal ng seguridad. Ang seguridad ngayon ay parang produkto na, pwede mong bayaran o i-hire o bilhin. May mga tao na mas nagtitiwala pa nga minsan sa private guards kaysa sa police. So the last one is security sector at reforma. Ang konsepto ng seguridad ay hindi lang tungkol sa pulis. Kasama na rito ang buong sistema, militar, intelligence, justice system, human rights. At dahil dito, may mga tinatawag tayong reforma sa seguridad para mas maging makatao, epesyente, at akma sa modernong panahon. So, hindi na simpleng usapin ang seguridad ngayon. Hindi lang gobyerno kundi buong lipunan na ang kasali sa pagpapanatili ng kaayusan. Pero sa mga seryosong banda, makikita pa rin natin ang halaga ng Estado. Globalisasyon ay nagbukas ng panibagong pananaw kung paano natin naiintindihan, pinamumunuan at sinusustento ang seguridad sa makabagong mundo. Thank you.